Hello teachers! So medyo natagalan tayo sa ating bagong upload ng video since medyo naging napaka-busy ng ating school year 2025 to 2026. But then, here we are as you request. So, magkapakita tayo ngayon ng ating PMES for highly proficient teachers, master teachers 1 to 2 para sa ating IPCRF ngayong school year 2025 to 2026. So, ang papakita po natin ay ang mga NCOI o ang ating mga non-classroom observable indicators na kailangan nating mapakita ng mga MOVs. So, sabayan niyo po ako kasi marami po tayong i-upload and iisa-isahin natin. Unahin po natin yung unang NCOI, ang objective number 2, evaluated with colleagues the effectiveness of teaching strategies that promote learner achievement in literacy and numeracy. Alright, so ipaliwanag natin muna itong objective, especially para sa ating mga bagong master teachers na promote. So itong objective number 2 ay nangangahulugan na ang teacher ay hindi lamang nagtuturo, kundi aktibong nakikipagtulungan sa kapwa guro upang suriin kung gaano kabisa ang mga ginagamit na strategy sa pagtuturo. So, as a master teacher, so isa ito sa ating pinaka dapat na ginagawa. Nakikipagtulungan tayo sa ating mga mentees, hindi lang tayo basta naghahanap ng mga mali. Sabi ko nila, joke lang po, kundi tayo ay nagbibigay ng tulong. So, as master teachers, tayo ay nagkakaroon ng collaboration with our colleagues. Nag-uusap-usap tayo, nagbabahagi tayo ng mga experiences, and we compare. We give our assessment based on the strategies that we implemented for the school year. But then, take note, ang strategy po na ating titingnan dito ay ang tungkol sa learner achievement in literacy and numeracy. Isa pa naman to sa pinaka-crucial sa ating panahon, especially in DepEd. Okay, so based on this, ano yung mga MOVs na kailangan natin ipakita para makakuha tayo ng perfect rating? Okay, so for classroom observable practice or sa ating COT rating sheet, so magpakita lang natin yung ating COT dyan. So madali lang po yan, yung inobserve ng ating school head sa atin. Sa ating NCOI naman, we have here 4. So as you can see here, nakalagay naman po dyan, i-zoom natin, any one of the following documents. Ibig sabihin, kahit alin po dito, ay pwede nyong piliin sa 4 na yan, and it should be across the 4 quarters. Or ibig sabihin, dapat ay meron tayo nito sa bawat quarter. But then, may I add, based on our experience, if ever gagamitin na rin to na MOV sa ating bagong reclass na naman sa ating ECP, Expanded Career Progression, and magkakaroon na naman tayo ng mga bagong batch ngayon, malapit na naman. So, isa ako sa mga naka-experience ito, kahit po pumili tayo dito ng isa, sometimes ang ating mga assessors, hinahanap pa rin po itong 4. Take note again, itong 4 po. So, for our records, and medyo bakasyon naman, sa mga gusto lang, pwede natin itong i-ready or ibigay or ipakita kasi for sure ginawa naman natin to for this school year. So una, ipakita natin ang performance monitoring and coaching form. Bago na po ito, dear MTs, may bago tayo nitong template. Then yung minutes of discussion highlighting the recommendation, then may action plan dapat approve ng ating immediate supervisor. Pwede na po dyan yung ating principal. Okay, so ngayon magpapakita tayo ng mga sample. Okay po? So unahin natin yung performance monitoring and coaching form. Okay, may naka-ready na po tayo dito. So ito po yung bagong template, my dear teachers. Sa ating mga MTs, ayan po yung bagong template niya.
So, medyo maliit po yan. So, may date, may significant incident description, impact on job, coaching mechanism, feedback recommendation, progress to date. So, ito po yung bago na po na template ha, hindi na po yung dati. So, mayroon tayo ditong sample na ginawa. Okay? So, palakihin ko na lang po siya para at least screenshot nyo na lang. Then, pwede nyo pong gawing basis. Ayan. So, for example, ito po, kapag nag-observe tayo, hindi na nawawala yung performance monitoring coaching form. So, ilalagay natin dyan. Okay? Alright. So, yan po yung una. So, kapag meron tayo nitong performance monitoring coaching form, isa na po yan sa mga MOV. Pangalawa, minutes of the discussion highlighting qualitative feedback based on classroom observations and quantitative feedback based on literacy and numeracy assessment results. So, ano pong ibig sabihin nito? So, during discussion, sa ating sample focus group discussion, base sa mga na-observe nating mga MTs, of course, dito na nagkakaroon ngayon ng collaboration. So, okay, so yung mga na-observe and then mga nakuhang kaalaman ng ating mga mentees, so nakikita dapat yan dito sa minutes. So, meron tayo ditong sample ng minutes of FGD. Ayan. Okay. So, paki-pause na lang po yan and screenshot if you want to see the content. Then, ang focus po dyan is all about literacy and numeracy. So, Carla, Piliri, etc. RMA. So, yan. So, yan po yung pangalawang MOV. Then, let's go back. Pangatlo, minutes of discussion highlighting recommendations of refinement. So, ito naman po yan. So, sa ating mga minutes, take note, dapat palagi tayong may attendance dyan. So, attach nyo lang po yan. Then, pictures if you have. So, ito naman po yung ating minutes of discussion. So, papakita dito dapat kung ano yung mga napag-usapan. Mas detalyado po ito. Ayan. So, again, you can pause this one and take pictures. Ayan. Okay. So, prepared by our secretary if present siya. Noted ng ating principal. Lastly, yung panghuling MOV, yung ating approved action plan highlighting the utilization or adoption of refined or enhanced strategies. So, magpakita po tayo ng action plan. So, ito action plan po, isa lang naman ito. Ginagawa natin ito during the first quarter. Good for 4 quarters na yan. So, action plan. So, it's all about the Carla and Piliri. So, yan po. So, when we say action plan, lagi tayo dyan may objectives, activities or strategies, persons involved, timeline, resources needed, and success indicators. So, yan po yung ating content ng action plan. And nakalagay po dyan, napakalinaw, approved. So, dapat dito, nakalagay sa principal, then primado niya po yan. So, yan po yung ating mga MOVs. If you have all this, then you have a perfect rating for this IPCRF evaluation. Okay po? Sa ating PMES. So, I hope nakatulong tayo. If you have suggestions or additional inputs, mag-comment lamang po kayo dyan and kung from what division or region po kayo. Salamat po and God bless.